Kim Chiu, naniniwala na mabuting asawa si Paolo Abilino. Ito yata yung second part. Yes. At sa chika sa atin ni Archie Liao ng Abante nang sumalang sa recent live. Ano dun ba si ano? Sa lie detector. Ano dun ba siya? Nakakaloka. Pati, at eto nga sa recent lie detector, sina Kim at Pao ay halos parehas ang sagot ng mga ito na naging positive o akma sa test result. Isa na nga rito, naniniwala si Kimi na good partner si Paolo Abilino. Hindi ko alam na si Archie Liao pala nandiyan dyan. Baka nga nandun sa... Chararat lang. Well, okay naman yun. Di ba nga kinilig na tayo doon? Marami nang kinilig dahil sa mga tanong nila, sa mga sagot nila. Pero isa ako sa mga namamangha sa mindset ng Kim Paulancia. Nakabasa kasi ako ng comment na sobrang stress sila sa pagtaas ng gas. Which is totoo lang. Grabe, nasa 79.80 pa 90 pesos na per liter ang gas, di ba? Or unleaded or diesel. Ngayon, biglang nakakabasa ako doon na dahil sa Kim Pao, nawawala ang stress niya, nakakalimutan niya for a while yung bigat ng problema. At ito, yung mga babae ito, yung mga nanay talaga itong nakababasa ko na nagko-comment, which is, can you imagine, ganun yung effect na kahit nasa pinakamabibigat ng problema natin ngayon sa bansa, yan nga yung pagtaas ng gasolina, na i-connect pa rin sa Kim Pao. At napaka-importante kasi syempre kung nanay man yan at eto, syempre dapat happy siya di ba? Kung nanay ka, kasi ganito yan kung nanay ka tamang problema sa gas, ang effect niyan halos sa lahat paligid mo sa lahat ng paligid mo makikita, magre-reflect yung ugali mo, pero ito talaga pilit nilang tinatanggal yung stress at ang ginagamit nilang pangtanggal stress ay ang Kim Pao. Syempre, ako naisip ko lang, nanay, syempre yung mga nagtatrabaho din naman. Correct. So, hindi na naiisip yung magiging effect nito sa kanila katulad ng, syempre, baka tumaas ang tuition. Lahat yan definitely. Lahat tataas ang bilihin. So, parang hindi na naiisip dahil nga nakafocus sila sa Kim Pao. Hindi kasi ganun na yung mindset nila. Nga, parang sinasabi nila, nakakatuwa. na-stress ako. Taas-taas, kanina lang na Yun pagtingin ko. Pero, dito na nga lang ako magpo-focus, nawawalang stress ko, nagiging happy ako. Yun na nga lang, kaya nga excited silang mapanood sa March 16 ang serye ng Kim Paulancia. Kasi nga, doon na magsisimula doon na magsisimula na kahit paano mawawala kung ano man ang problema at kung ano man ang pinagdadaanin nila sa pagpapanood or sa panonood sa serye na ito. Kaya napakaganda talaga ng impluwensya ng Kim Pao sa lahat ng mga may pinagdadaanan at sa lahat ng mga ating nararanasan sa panahon ngayon. Ako naman kasi kapag ako rin natutuo yan kapag meron akong nababasa tungkol sa Kim Pao, nawawala lahat ng mga yung minsan buwisit or yung nega na nararamdaman yung ko. mga agam-agam, yung mga anxiety mo, diba? Yung mga anxiety. Kapag kami mga nagme-message sa akin ng ganyan, at kinakailangan kong magbigay ng aking opinion, nawawala talaga, promise. Totoo yun. Nadadivert sa iba yung attention ko. At kaya nga hindi ko minsan gustong mapanatili sa isang lugar. Depende sa bahay. Kasi pag sa bahay ako, hindi naman ako natitigil dyan dahil marami akong ginagawa dyan. Pero kapag nasa isang lugar ako, ayaw akong matigil kasi nga marami akong iniisip, marami akong mga gustong gawin, marami akong mga bakit ganyan, bakit ganon. Pero kapag kami nakakausap ako, meron nagme-message sa akin na Kim Pao at lalo nang may nag-share sa akin ng mga clips, doon na. At syempre dito rin sa ating programa na kapag ka nagdi-discuss tayo tungkol sa Kim Pao at sinasama natin ang Kim Paulancia, nawawala kung ano man yung aking pinagdaanan, yung hindi ko magandang gising or kaya kung ano man yung haharapin ko sa mga susunod na mga oras, yun. Parehas tayo. Kaya maganda nga talagang motivation at magandang diversion talaga ang Kim Pao. At ang Kim Paulancia. Tsaka for example, last Wednesday nakausap ko rin si MJ Felipe. Iba yung happiness niya sa blessing na natatanggap ni Kim. Si MJ, napakarami nang na-interview ng mga artista. So pwede ko na palang sabihin kay MJ, pero
ang banding niya Kapatid with... ka ba? Kapatid ka rin, kapatid ka ba ni Kim? Oo, kasi talaga iba yung happiness niya eh. Talagang very happy siya for Kim sa development. Nako, baka Talaga naman yan. MJ, baka naman meron ka dyan. Uy, love na love din naman talaga si MJ. Oo, baka naman pwede pakibulong kay Kim. Baka naman, alam mo na. Ayun, why not? Hindi, yung mga ganon, kasi pwede namang trabaho lang eh. Parang, di ba yung parang, trabaho lang to, no? Kung ano mangyari sa kanya, di okay. Pero yung concern, yung pagmamahal na binibigay, ibang usapan yun. So, yun talaga yung nag-gain ng Kim pa, of course. Pero syempre, most especially si Kim. Kaya nga hindi kayo nagkamali, Kim Paulan, dyan na suportahan si Kim at si Paolo at ang Kim Pao. Kasi iba talaga yung naibibigay sa inyo at hindi rin naman kami nagkamali ng pagmamahal sa inyo at pagsuporta din naman sa Kim Pao at pagmamahal at ang pagmamahal din namin sa inyo. Kasi syempre naman, iba rin naman yung nakukuha rin naman naming pagmamahal Na pagmamahal. Dati, ang pinag-usapan lang natin ay yung mga senior citizen Oo. na nawawala yung lungkot nila because of Kim Pao. Ngayon, yung mga nanay na talaga na problema sa pagtaas ng gas, At dahil sa pagmamahal, umabot na sa gano'n. yes, diba? at dahil sa pagmamahal na yan, huwag niyong kalilimutang countdown na po, ha? It's my birthday. It's my birthday. Ang bilis ng panahon. Pero Naku, 12 na. Pero holiday yan. Ano yan eh? Ganun pa rin Holy Week naman. Ako, I'm looking forward na kasi ang tagal-tagal na hindi lumagpak sa Holy Week ang birthday ko. Ngayon lang ulit. Ngayon lang ulit. Parang feeling ko, parang may mangyayaring maganda para sa akin. Parang meron bago at pa yan, man. At yan ay nakasalalay sa inyo. Chararat. Ayun na. Anyways, konting oras lang tayo. Pwede ka muna, happy go. anniversary nga pala sa Marisol. Yes, Third year anniversary at nagpa-lala sila kahapon. Isang buong linggo actually. Alright. Everyday sila may mga palala. Pero ngayong Friday nga raw, pinakamatinding lalaan. At sana matikman natin yon. Yes. Sa ngayon, wala pang pahayag si Kim Chiu na diretsyong sinabi niya na magiging mabuting asawa si Paulo Avellino sa hinaharap. Pero sa ilang interviews, marami siyang positibong sinabi tungkol kay Paulo, kaya naiisip ng fans na posible siyang maging mabuting partner. Halimbawa, sinabi ni Kim na very dedicated at self-aware si Paulo at marami siyang magagandang ugali na nakita habang nagtatrabaho sila. Ayon din sa kanya, professional at may respeto si Paulo kaya komportable siyang katrabaho. Nabanggit pa niya na nagiging mas secure at mas gumagaling siyang artista kapag magkasama silang nagtatrabaho. Ibig sabihin, pinupuri ni Kim ang ugali at pagiging profesional ni Paulo. Pero hindi pa siya nagdedeklara na magiging mabuting asawa ito o na sila na talaga. Hanggang ngayon, madalas nilang sinasabi na magkaibigan at on-screen partners lang sila at hindi pa nila kinukumpirma ang tunay na relasyon nila. Para sa akin, kailangang maging maingat sa balitang ganyan tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Bakit? Maraming balita sa social media ay haka-haka lang. Kadalasan, fans o pages lang ang nagsasabi na magiging mag-asawa sila o na sinabi ni Kim na magiging mabuting asawa si Paulo. Pero walang malinaw na opisyal na interview na ganoon ang eksaktong sinabi niya. Ang totoo sa mga interview nila, mas sinasabi ni Kim na maganda ang working relationship nila at marami siyang natutunan kay Paulo habang magkasama sila sa mga proyekto. Malakas lang talaga ang love team nila. Dahil sa mga proyekto tulad ng serye at pelikula nilang magkasama, marami ang umaasa na maging totoong partner sila sa buhay. Kaya ang masasabi ko, posible na interpretasyon lang ng fans o clickbait na balita ang ideya na magiging mabuting asawa si Paulo. Sa ngayon, wala pang konfirmasyon na may relasyon sila o may plano silang magpakasal. Pero totoo rin na maganda ang chemistry nila, kaya maraming fans ang umaasa na baka sa hinaharap ay maging totoong couple sila. Natural lang na pag-usapan ito ng fans. Kapag dalawang sikat na artista ang madalas magkasama sa proyekto, normal na nagkakaroon ng ganitong usapan. Dahil sa magandang chemistry ni Kim at Paulo sa kanilang mga proyekto, maraming fans ang umaasa na baka maging totoong relasyon ito sa buhay. Sa showbiz culture sa Pilipinas, malakas talaga ang love team phenomenon.
Kapag nakikita ng mga tao na bagay ang dalawang artista, maganda ang interaction, may respeto sa isa't isa, at parang komportable sila, automatic na iniisip ng fans ang posibilidad na mas seryosong relasyon. Posibleng pinalaki lang ng social media. Sa panahon ngayon, mabilis lumaki ang balita kahit maliit lang ang pinandalingan. Minsan, isang simpleng sagot sa interview nagiging headline na parang mas malaki ang ibig sabihin kaysa sa totoong sinabi niya. Halimbawa, maaaring sinabi lang ni Kim na mabait si Paulo o good guy siya. Pero sa social media, nagiging naniniwala si Kim na magiging mabuting asawa si Paulo. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang tignan ang buong interview o konteksto. Ang mahalaga, respeto at magandang samahan. Ano man ang totoong estado ng relasyon nila, malinaw na maganda ang respeto at samahan nila bilang magkatrabaho. Sa industry ng entertainment, mahalaga ito dahil nakakatulong sa mas magandang acting chemistry, mas maayos na working environment, at mas natural na performance sa screen. Kaya kahit wala pang konfirmasyon ng relasyon, positibo pa rin ang tingin ng publiko sa partnership nila. Reaction bilang observer. Sa personal na pananaw, ang ganitong balita ay nakakatuwa para sa fans, pero hindi dapat agad paniwalaan bilang katotohanan. Mas maganda pa ring hintayin kung may malinaw na pahayag mismo kina Kim Chiu at Paulo tungkol sa kanilang relasyon. Sa ngayon, ang mas siguradong masasabi ay may magandang chemistry nila, may respeto sila sa isa't isa at suportado sila ng maraming fans. Kung ano man ang mangyari sa hinaharap, kung maging magkaibigan lang sila o maging totoong couple, nasa kanila pa rin ang desisyon. May iba pang mahahalagang bagay na pwedeng idagdag sa balitang ito tungkol kina Kim Chiu at Paulo Avellino. Malaki ang epekto ng kanilang mga proyekto. Isa sa dahilan kung bakit lumakas ang usapan tungkol sa kanila dahil sa mga proyekto na pinagsamahan nila. Kapag madalas silang magkasama sa serye o pelikula, mas nakikita ng publiko ang chemistry nila, kaya nagkakaroon ng haka-haka na may posibilidad na maging totoong relasyon. Malakas lang talaga ang suporta ng fans. Maraming fans ang bumuo ng fandom para sa kanila, madalas tinatawag na Kim Pao. Dahil dito, laging trending sa social media ang mga sweet moments nila. Maraming edits, fan videos at reactions, kaya mas napapansin ng media bawat interaction nila. Ang ganitong suporta ng fans ay nakakadagdag sa hype ng balita. Pareho silang nasa mature stage ng buhay. Isang dahilan kung bakit maraming tao ang nagsasabing bagay sila ay dahil pareho na silang mature at experienced sa buhay at career. Si Kim naman ay matagal na sa showbiz at maraming pinagdaanan sa personal na buhay. Si Paulo naman ay kilala bilang seryoso at pribadong tao, kaya iniisip ng iba na kung sakaling magkarelasyon sila, mas stable at mas mature ang magiging relasyon nila. Wala pang opisyal na konfirmasyon. Sa kabila ng maraming balita at speculation, hindi pa rin nila direktang kinukonfirma ang isang romantic relationship. Madalas nilang sabihin sa mga interview na masaya silang magtrabaho ng magkasama, maganda ang friendship nila, at nagpapasalamat sila sa suporta ng fans. Posibleng bahagi rin ito ng showbiz dynamics. Sa industry ng entertainment, minsang lumalakas ang romantic rumors dahil sa marketing ng proyekto. Hindi ibig sabihin na hindi totoo ang feelings, pero minsan nakakatulong ang buzz para mas maging interesado ang audience sa kanilang mga palabas. Sa kabuuan, ang balitang ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang interes ng publiko sa tambalan ni Kim at Paulo. Pero sa ngayon, mas ligtas sabihin na maganda ang samahan nila at suportado sila ng fans, habang ang tunay na estado ng kanilang relasyon ay sila lamang ang nakakaalam.